Iha, alam mo rin na ang trabaho ng boss ninyo ay dun sa pagkukuha ng mga babae sa kanilang mga customer. Yes po. At totoo rin po ba na ah, may mga araw na nakadisplay lang sa lamesa yung pera nung boss mo? Ah, pag po araw po ng swelduhan po. Doon lang. Opo. Pero hindi mo nakita kung ano ang laman ng mga yung 3 volt na pag-aari ng iyong amo. Minsan po kasi naiwan po nilang bukas yung vault sa isa pong opisina. Pera po yung nakikita ko. Sigurado na may baril talaga yung subject ng search warrant. So ibig sabihin, plinano talaga ito na just in case walang makitang baril o kaya kung may baril, gagawing savings, eh merong ipapalit na baril. Good morning, Mr. Chair. Good morning to this honorable committee. I am Police Staff Sergeant Genesis Ruiz, Your Honor. Ikaw nung nakarang hearing, ikaw ang nagtestigo na kayo ang nagkalas nung baril na Desert Storm. Ganito po yung scenario, Your Honor. Yung kwento. Dumating po ako sa office. Inabot po sa akin ni Police Major Quijana yung baril na kahit tulad doon sa nababanggit ng ating deponent na si Michael Navicio. Yung Chrome, tas Desert Storm. Pero may serial number pa po yun. Hindi ko lang po talaga maalala kung ano po yung serial number. Pinakalas po sa akin yun po, Your Honor. Yun lang po. Tapos kinuha na ni Police Staff Sergeant Democrito. Demokrito. At si Sergeant Demokrito, siya ang naglinis ng baril para magmukhang kapanipaniwala na hindi lumang baril yon. Yes, Your Honor. Yes. Which dinenay naman ni Sergeant Demokrito. Kaya nga binibigyan kanina ng pagkakataon ni chairman na magsalita ng totoo pero ayaw pa rin. Noong Your Honor, parang may narinig din po kasi akong inutusan ni Police Major Quijana na kumuha ng grinder. Isa sa kasama namin. Dito po siya ngayon, Your Honor, yung kasama namin na utusan. na Kumuha ng grinder, Your Honor. driver, Grinder. grinder, na sige, talagang inayos talaga. Ano pakibanggit po yung pangalan po ninyo. Good morning po, Mr. Chairman, sir. Ako po si Patrolman Elson Calupa, sir. Natatandaan mo po ba kung meron kang baril na inayos? Sa baril na inayos po, Mr. Chair, wala po. Bali, during that time po, may trabaho sa Viber namin na nabasa ko lang po. Nagpaalam po ako noon na malilate. Dahil ako lang po yung wala, bali nautusan po sa akin na po pinadala yung grinder, sir. Para saan yung grinder na yun? During that time, Your Honor, wala po akong idea kung saan po. Basta sinunod ko na lang po. Nagdala po ako sa opisina. Kanino mo binigay yung grinder? Binigay ko po kay Sir Democrito, sir. Kay PSSD Democrito. Tapos after nun, sir, di ko na po alam kung saan nila ginamit, sir. Sa pagkaalam po ninyo, saan po ba ginagamit yung grinder na yan? Pagtungkol sa baril. Sir, kung sa baril po gamitin, pwede po sa serial number, sir. Yeah. Yeah. Thank you. So, napapatunayan natin na sinasabi nila na may baril yung si Mr. Lin o yung Chinese, may Bushmaster, may Kwan. Ang pinagtataka ng representanting ito ay kung bakit kailangan pang magdala ng baril na pang-planting. Kung
So, si Mr. Rainier, Yes po, Your Honor. kayo po ang driver. Opo. Lahat po ba ng sinabi ng iyong kasamang si Mr. Michael Novicio ay katotohanan? Yes po. Si Mr. Novicio, siya ang pumasok sa trabaho para magsabi po sa inyo na nandun na yung subject ng search warrant. Yes po, Your Honor. At ikaw naman ang ginamit ng pulis para mag-guide sa kanila para doon sa Solimare. Yes po, Your Honor. Yes. Ikaw ba ang nagdala ng baril? Yes po, Your Honor. Saan mo inilagay yung baril? Hindi po ako nagdala ng baril, Your Honor. Ako po yung nautusan mag-akyat ng baril pataas sa Kanino mo 1811. ibinigay yung baril nung inakyat mo sa taas? Hindi ko na po matandaan, Your Honor, dahil marami pong tao sa 1811 nung time na yun. Sa lahat ng pulis na nandito nakasama doon sa operasyon, hindi mo matandaan kung sino. Hindi po matandaan, Your Honor. Sino ang nag-utos sa iyo na dalhin mo sa taas yung baril? Police Major Jason Quijana po. O siya ang nag-utos sa inyo? Opo, Your Honor. Okay. At si Michael, ikaw rin ang nagsabi sa pulis na may inalagaan na mga babae yung iyong boss. Yes po, Your Honor. At ikaw ang driver, nagdadala sa lahat ng mga dapat puntahan ng mga babae. Bodyguard po, Your Honor. Opo, ako po Yes. nagbabantay sa mga babae po. At ang driver ay si Rainier. Your Honor, paiba-iba po kaming kasamang driver. Okay. Thank you. Rainier, sinong babaeng nasa tabi mo? Translator po Siya- namin yan, Your Honor. Morales, Miss Morales, no? Siya yung isa sa mga katulong doon, Chairman Acop. Yes po. Miss Morales, Yes po. yun pong sinabi lahat ni Rainier at saka si Michael, katotohanan po yun. Wala po akong alam sa barrel, sir. So, ibig sabihin, kayo na ang nandun sa 1811, pero wala kayong nakikitang baril na dala-dala o nandun sa 1811 na pag-aari ng iyong boss. Yes, Your Honor. Wala po akong nakikita. Wala. Wala po. Now, that explains the reason why kailangan magkaroon ng dadalhin na baril para i-planting. So, wala. Wala po. Wala kang nakita. Ilang taon na po kayong nagsisilbi kay Mr. Lin? 6 months pa lang po. 6 months. Wala po kayo nakita na dala-dala niya. Wala po, sir. Okay. Mr. Chair. Congressman Acop, may kanting tanong lang ako doon. 6 months ka doon, so, pero yung anong trabaho mo doon? Naglilinis ka ng... Translator po. So, nagta-translate ka, tapos naglilinis ka. Opo. Yung mga kwarto ba doon, napapasok mo lahat yun? Opo. So, doon sa subject na kwarto, alam mo naman na meron doon, di ba, yung opisina, doon sa may CR. Opo, opo. Kasi doon nakuha yung barel di ba? Opo. Di ba, saka yung mga magazine. Opo. So, may mga nakikita ka bang mga magazine doon ng barel? Wala, sir. Wala po. Okay. I have also here, meron sa akin na certification ng firearms Philippine National Police Forensic Group na yung baril na nakuha doon sa raid 1811 ay parehas nung baril na pag-aari ni Mr. Michael Novicio. Parehas. So, ano ang sinasabi nito? Na yung baril na nakuha dun sa 1811 ay yung baril ni Mr. Novicio, ni Michael, na ibinigay kay kay Colonel Quijano or Major Quijano. Quijana. At yung grinding machine, ayun ang ginamit na pag-deface ng serial number dahil nakalagay dito na defaced yung serial number
nung baril na nakuha doon sa Unit 1811. Vice Chair, can we be clarified, ano? Para at least i-clarify mo sa amin, ikaw, galing ka dyan. So, yung, there are two types, on how to identify yung baril, no? Una, syempre yung serial. So, yung serial, kapag binura mo na yung serial, parang wala ka ng chance, para makakilala kung sino may-ari nito. Pero with this kind of certification coming from the forensic, dito yung cartridge niya, saka yung first shot is being recorded as one way of trying to find out sino ang may-ari ng baril. At dito, napatunayan natin na certification galing sa PNP, no? Ito yung ina-explore ni Congressman Acop, na pinapatunayan sa forensic na yung baril na ginamit doon sa 1811 ay galing kay Michael, na binigay ni Michael kay Major Quijana. So you can proceed. Can you confirm what I've said? Kasi hindi naman ako pulis, tama ba yan? Yes. Kasi may kanya-kanyang karakteristik yung yung bore ng firearm eh. Which I think hindi alam nitong mga pulis na ito. Pera yung nakikita mo, pero wala kang baril na nakikita. Wala, sir. Wala po. Mr. Chair? Yes. May I ask General Mariano? General Mariana, you can reply, Yes, Mr. Chair. Good morning po. At what point in time did you come to know, kailan mo nalaman tong operation na ito? Nung tumawag po Mr. Chair, nung tumawag po si Chief DSOU sa aking aid na mag-i-implement po sila ng SW sa baril po. So, ano na ang ginawa mo pagkatapos nun? Pagkatapos po niyang tumawag sa aking EDICAM at security officers, pinatawag ko po itong aking EDICAM dahil bakit sa kanya po nagsasabi. Kaya nung tumawag po, I reminded him dahil katatapos lang po ng command conference namin sa Camp Crame during that day, Mr. Chair. At sinabihan ko po si Chief DSOU, base sa guidance si Chief PNP, na gumamit ng body-worn camera at mag-briefing at gawin lang po yung tama dun sa implementation ng search warrant, Mr. Chair. Nung natapos ng operation, what were your action? After po ng operation, nag-report po sa akin si Chief DSOU ng 9:42 ng umaga po. Immediately, tinatanong ko po siya tungkol sa report, sa sketch report. At actually, bago po ako magising ng alas 8 ng umaga, meron na rin po siyang text sa akin ng alas 6:32 ng umaga. Sinasabi rin po na nagpaalam siya na katatapos lang po ng kanilang operation sa implementation ng search warrant. At mga 7:47 ay nagpadala rin po siya ng draft na sketch report na nakalagay na po doon yung pangalan, lahat ng mga nakuha po nila base po doon sa kanilang inventaryo. At dumating po ako sa aking opisina ng 9:42 a.m. Andun na po siya at nag-request po siya sa akin ng mga additional investigator. Dahil po marami po atang nahuli po doon ng mga Chinese at kailangan po niya ng additional investigator. Kaya tinawagan ko rin po ang aking OIC ng D7 para po magpadala po ng additional na investigator, kasama na rin po yung WSPD, at nag-request din po siya ng interpreter during that time po. Kaya po lahat po yun ay tinawag ko sa aking OIC ng DMF ng
D7 at inintay po namin yung mga investigador, Mr. Chair. Thank you. Ikaw ba ay nasabihan din na may 4 na babae o sobra sa 4 na kinuha niya, inaresto ng iyong mga tauhan dahil sa trafficking of women? Mr. Chair, kasama po yun sa kanyang draft na report na nakaroon po siyang 7 rescued or victim na Chinese national. Kaya nga, alam mo yon. Doon po sa pagka-submit po ng kanyang draft report, Mr. Chair. Yes. Ano ang action ninyo nung nalaman po ninyo yun? Yun po ay, kaya nga po, sabi nila na hindi po nila Ano po ang action ninyo nung nai-report sa iyo yon? After po dyan, Mr. Chair, nagsumulat po kami sa BID, sa IACAT, sa DSWD para po sa custody ng mga rescued victim po. Sino po ang sumulat? Sila po yung nagdadraft, Mr. Chair, ang DSOU, at ipapanik po nila sa akin para po sa coordination sa other agency. Yun po yung ginagawa for the verification of the true yung identity. Wala po mga pinakitang passport o kung ano po yung kaya po nag-request sila ng interpreter para po makuha po yung mga personal circumstances ng ating po mga rescued and victim. Pwede po bang malaman kung alam po ninyo yung protocol kung meron kayong naaresto na mga biktima ng trafficking of women? Alam niyo po ba yung protocol? Mr. Chair, ito po yung unang... Alam niyo po ba? Opo, Mr. Chair. Kasi ang dami pang magtatanong na. Opo, Mr. Chair. Ano po ba ang unang dapat ninyong gawin? Pursuant to the 2022 IRR of the Anti-Trafficking in Person Act. Bigla kang natahimik kasi hindi mo alam. Kung babasahin mo, hindi tama yung pinaggagawa ninyo.